Napakagandang good news mga kabayan. Ayon sa report ng Philippine News Agency noong September 23, nagpadala ng dalawang panibagong mga attack vessels ang Israel sa Pilipinas. Ang dalawang bagong barkong ito ay mga missile capable at mapapabilang sa Acero class patrol vessel ng Philippine Navy. Samantala, mga barko naman ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia biglang nagkagulo at kumaripas dahil sa mga report na nakabalik na nga ang barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Grabe pala kalakas ang ipinalit na barko ng Pilipinas sa BRP Teresa Magbanua. Ano nga kaya at ilan ang mga barkong ipinadala ng Pinas sa Escoda? Aba, good job naman po yan sa ating Philippine Coast Guard sa pagkakataong ito. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Inanunsyo ng Philippine Fleet noong Lunes, September 23 na dalawang karagdagang fast attack interdiction craft o mas kilala bilang Acero class patrol vessels ang idiniliver sa ating bansa mula sa Israel. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Fleet na si Lieutenant Giovanni Badidles, ang dalawang barkong ito ay na-deliver ng Israeli Shipyards Limited sa Pier 15 ng Manila South Harbor noon pang September 17. Ang dalawang FAIC ay lalagyan ng bow number PG-908 at PG-909 at magiging ikapito at ikawalong fast attack boat sa ilalim ng Acero class patrol vessels. Sa oras na maikomisyon nga ito ng Pilipinas, agad itong magagamit ng ating Philippine Navy at aakyat na sa 8 ang ating mga fast attack vessels na katulad nito. Ang mga barkong ito ay mula sa Israel at idinisenyo para sa mga high-speed operations. Taglay nito ang mga advanced missile system at sophisticated onboard technology na talaga namang magpapalakas sa kakayahan ng Pilipinas sa pagsasagawa ng mga maritime operations lalong-lalo na pagdating sa West Philippine Sea. Ang pagdating ng mga barkong ito sa ating bansa ay alinsunod pa rin sa AFP Modernization Program. Noong buwan ng Mayo taong kasalukuyan, formal na ikinomisyon ng Philippine Navy ang 5th at 6th FIAC at pinangalanan nga ito na BRP Hermenegildo Yorong at BRP Lawrence Narag. Taglay naman ng mga vessels na ito ang Spike and Loss Missile System at hango ang kanilang pangalan sa dalawang Medal of Valor awardee na nasawi sa line of duty sa kampanya ng Pilipinas laban sa mga rebeldeng Moro sa Mindanao noong taong 2000. Samantala, ang dalawang unang batches ng Acero gunboats ay ang BRP Nestor Acero at ang BRP Lulinato Toong na na-deliver naman ng bansang Israel noong 2022. Ang ikatlo at ikaapat ay ang BRP Hener Tinangag at BRP Domingo de Luana na napadala naman sa bansa noong 2023. Ang apat na naunang barko ay armado ng NLOS missile system, may pinpoint accuracy at may range na 25 kilometers. Armado rin ito ng Typhoon-mounted 30mm main cannons at 50 caliber heavy machine guns. Matapos nga ang 5 buwang pagbabantay, inalis na ng Philippine Coast Guard ang barkong BRP Teresa Magbanua sa Escoda Shoal nito lamang buwan ng Setyembre taong kasalukuyan. Pero sinabi ng pamunuan ng PCG na hindi ito nangangahulugan na isinuko na natin ang ating teritoryo. Kailangan lamang daw nitong i-reposition dahil na rin sa masamang lagay ng panahon at kailangan na rin bigyan ng atensyon ang mga magigiting na mga sundalong Pilipino na sakay ng barko at nakakaranas na nga ng mga sakit at kakulangan sa pagkain at inumin. Ayon nga sa pinakabagong ulat noong September 22, 2024, matagumpay nang nakapasok ang barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal subalit hindi na nagbigay ng karagdagang detalye. At hindi na nga pinangalanan pa ng pamunuan ng Philippine Coast Guard at ng National Maritime Council ang barkong ito bilang bahagi daw ng bagong estratehiya upang hindi na malaman ng China ang mga ikinikilos ng Pilipinas sa nasabing bahura. Pero isa ang sigurado, kombinasyon ng mga assets ng PCG at ng AFP ang ipinadala ng Pilipinas upang i-counter ang mga ginagawang agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Matagumpay di umanong nakapasok ang mga barkong ito sa teritoryo sa kabila ng kumpulan ng mga barko ng China sa lugar na ito.
Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, wala naman daw naganap ng mga hindi kanais-nais na engkwentro sa pagbabalik ng ating mga barko sa Skoda. Sa tracking naman ng Sea Light, isang organisasyon na nagmo-monitor sa mga illegal na galaw ng China sa bahagi ng West Philippine Sea, sinabi na to na isang barko ng China Coast Guard ang kumaripas patungo sa direksyon ng Palawan at ito nga ang CCG Vessel 5205, ang parehong barko na bumangga ng 3 beses sa BRP Teresa Magbanwa noong buwan ng Agosto. 8 pang Chinese Maritime Militia vessels ang nagleg patungo rin sa Skoda Shoal mula sa pagkakadeploy naman ito sa Mischief Reef o Panganiban Reef. Hindi pa malinaw kung bakit biglang nagkukumahog na makabalik sa Sabina Shoal. Hindi pa malinaw kung bakit biglang nagkukumahog na makabalik sa Sabina Shoal ang mga barkong ito ng China, pero malaki ang posibilidad na natunugan na nga ng mga inchik na ito ang pagbabalik ng Philippine vessels sa teritoryo ng Skoda Shoal. Hindi na nga idinitalye pa ng PCG kung ano at ilang barko ang ipinadala sa Skoda bilang kapalit ng Magbanwa. Ito ay bahagi nga raw ng bagong estratehiya ng ating bansa upang maiwasan daw na makatunog pa ang China. Ilang mga barko naman ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard ang namataan kamakailan lamang at na-upload pa nga ng ilang mga vloggers na nakabase sa Palawan. Iisa-isahin nga natin ang mga katangian ng mga barko na ito dahil malaki ang posibilidad na kasama ito sa mga idineploy na barko patungo sa Skoda Shoal. Ang barko ng Pilipinas na maaaring ipalit sa BRP Teresa Magbanwa para magbantay sa Skoda ay pwedeng isa sa mga sumusunod. Ang may tuturing na isa sa pinaka-advanced at pinaka-armadong barkong pandigma ng Philippine Navy ay ang BRP Conrado Yap, isang Pohang-class corvette. Opisyal itong kinomisyon ng Pilipinas noong 2019. Ito ay donasyon mula sa bansang South Korea at dating may pangalang ROKS Cheongju na ginamit ng South Korean Navy. Ang BRP Conrado Yap ay mayroong 2 76mm Otto Melara compact naval guns, 2 Otto Breda 40mm L-70 twin naval guns, 2 MK-32 triple torpedo launchers, 2 MK-9 depth charge racks at 6 na M2 HB Browning 50 caliber machine gun. Nagtataglay din ang barkong ito ng mga man-portable air defense system na pwedeng gamitin para sa MBDA Mistral Simbad RC at Lignex 1 Chiron missile systems. Ang mga armas na ito ay may kakayahang mag-intercept ng mga missiles mula sa kalaban. Pwede rin itong gamitin sa anti-ship at mga anti-submarine warfare missions dahil sa mga advanced na kagamitan ng barkong ito. Dinala ito sa Pilipinas ng mas maaga upang magamit na rin ng Philippine Navy para mas maging handa nga ang mga Pilipino para sa nooy paparating pa lamang na frigate ng Pilipinas na ngayon nga ay tinatawag na BRP Jose Rizal. Isa ito sa mga pinakamalalakas at pinakamahalagang barko ng Philippine Navy sa kasalukuyan at talaga lamang magiging sakit ng ulo para sa China. Bukod nga sa BRP Conrado Yap, dumating na rin ang kauna-unahang frigate ng ating hukbong pandagat. Ito nga yung BRP Jose Rizal. Itong itinuturing na lead ship ng mga guided missile frigates ng Pilipinas at nanggaling rin ito sa bansang South Korea habang binuo naman ito ng Hyundai Heavy Industries. Taong 2018 nga nang i-anunsyo ng Norway Defense Secretary Delfin Lorenzana ang mga pangalan ng mga barkong binuo ng HHI para sa ating bansa. Ito nga ang mga barko na BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna na hango sa pangalan sa dalawa nating mga bayani dito sa Pilipinas. May 2020 nang dumuong sa Subic Bay, Zambales ang barko ng BRP Jose Rizal mula sa Ulsan, South Korea. Nagtataglay ang barkong ito ng 4 na Seastar SSM 710K anti-cruise missiles, 2 Simbad RC Mistral missile launchers, 8 vertical launching systems para sa mga torpedoes. Mayroon din itong isang Otto Melara autocannon, isang Aselsan autocannon, 4 na K650 caliber machine guns at isang closed-in weapon system. Bukod dito ay mayroon din itong isang AW-159 Wildcat Naval Helicopter flight deck na kayang mag-accommodate ng 12 tons na helicopter ng Philippine Navy. Bilang isa sa pinaka-advanced na barko ng Pilipinas, kayang-kaya nito ang mga anti-air, anti-surface, anti-submarine at mga anti-electronic warfare.
Ang BRP Antonio Luna naman ay isa rin sa mga posibleng pumuesto at magpatrolya sa Escoda Shoal dahil sa kakayahan nitong mag-conduct ng multi-role operations gaya ng anti-surface, anti-submarine at limited anti-air warfare. Binuo rin ito ng Hyundai Heavy Industries at naikomisyon bilang barko ng Pilipinas noong 2021. Halos hindi naman naglalayo ang mga armas ng BRP Jose Rizal at ng BRP Antonio Luna. Samantala, namataan sa bahagi ng El Nido, Palawan ang BRP Davao del Sur bago pa nga pumutok ang balita hinggil sa pag-pull out ng BRP Teresa Magbanua. Isa sa mga posibleng dahilan ay isa rin ito sa nakikitang pwedeng i-deploy sa Escoda Shoal para magpatrolya at bantayan ang mga ikinikilos ng China. Ang barkong ito ay isa sa mga Tarlac class landing platform dock ng Philippine Navy na ipinangalan sa probinsya ng Davao del Sur. Naikomisyon ito bilang barko ng Pilipinas noong 2017 at binuo ito ng kumpanyang PT PAL Indonesia. Nagtataglay rin ng mga armas ang barkong ito kagaya ng isang 76mm main gun sa foredeck at dalawang 25mm secondary guns. Mayroon din itong isang naval helicopter hangar para landingan ng mga helicopter ng Philippine Navy. Isa ang BRP Davao del Sur sa mga lumahok sa multilateral maritime exercises na bahagi ng Balikatan 2024 noong buwan ng Abril kasama ang isa pang barko na ating pag-uusapan na BRP Ramon Alcaraz. Ang barkong BRP Ramon Alcaraz ay second ship ng Gregorio del Pilar class patrol ship ng Philippine Navy. Mula 1968 hanggang 2012, kilala ito bilang US Coast Guard Dallas at nagserbisyo sa United States bilang barko ng United States Coast Guard at nakilala bilang High Endurance Cutter. Matapos nga ang serbisyo nito sa Amerika, binili ito ng Pilipinas noong 2012 sa ilalim ng Excess Defense Article at Foreign Assistance Act. Sa ngayon ay nagtataglay ito ng isang Otto Melara 76mm autocannon, dalawang USN Mk38 25mm autocannon, 6 na M2 Browning 12.7mm heavy machine guns at kayang mag-accommodate ng isang AW109E Power Light Multi-Role Helicopter sa kanyang heli deck. Ngayon nga na sinasabi ng Philippine Coast Guard na nakapasok na ang ating mga barko sa Escoda Shoal. Matapos nga ang pag-pull out ng BRP Teresa Magbanua, nabanggit din ng PCG na babaguhin nila ang kanilang estratehiya at ang approach pagdating sa Chinese aggression. Ano pa man ang barkong i-deploy ng ating hukbong sandatahan sa ating exclusive economic zone, umaasa ang bawat mamamayang Pilipino na hindi na mauulit pa ang bangungot na ating naranasan sa kamay ng China sa nakalipas na 5 buwang pananatili sa Escoda Shoal. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.